What's up mga ka-recap? Kung gusto nyo ang mga ganitong content about time travel and sci-fi, huwag kalimutang mag-subscribe at i-like ang video na ito upang magganahan ako sa pag-upload ng mga bagong videos at sabay-sabay tayo mag-enjoy. Halika, simulan na natin! Sina Arif at Siku ay isang masipag na mag-asawa na may-ari ng isang tindahan ng alpombra sa Istanbul. Isang araw, ang dating kaibigan ni Arif na si Logar, kasama ang kanyang katulong, ay pumunta sa tindahan at ibinalita na may natuklasan siyang kakaiba sa isang malapit na lugar. Ngunit, nang makarating sila sa lugar, binihag ni Logar si Arif at itinali ito. Lumalabas na plano pala niya itong lahat para agawin ang asawa ni Arif. Bukod dito, ang bagay na tinutukoy niya ay isa palang time machine. Gamit ang isang modernong mekanismo, ang masamang si Logar ay nagbagong anyo bilang kamukha ni Arif at inihayag ang kanyang planong magkaroon ng anak kay Siku. Nang sumagot ng pabalang ang tunay na Arif, ini-activate ng katulong ni Logar ang time machine at ipinadala siya 1,000,000 taon pabalik sa nakaraan. Siguradong matindi dapat ang gagawing paghihiginti ng lalaking ito. Ilang segundo lang, nakarating si Arif sa Cretaceous period kung saan laganap pa ang mga dinosaur. Habang naglalakad siya sa paligid ng may takot, nakatagpo siya ng mga unggoy na unang uri ng kanilang lahi at hindi pa nag-e-evolve. Dahil wala ng ibang pagpipilian, nagsimulang tumira si Arif kasama nila at sinubukang turuan sila sa pag-asang mag-evolve sila. Lumipas ang mga buwan at dumating ang taglamig. Nang umihi si Arif, agad itong naging yelo na nagpapahitang ang temperatura ay katulad ng sa North Pole sa kasalukuyan. Dahil wala nang magawa, gumawa si Arif ng isang struktura mula sa mga nagyelong ihi. Sa kasamahang palad, kahit ilang buwan na ang lumipas na pagtuturo, hindi nagpakita ng anumang pag-unlad ang mga unggoy. Dahil dito, napagtanto ni Arif na hindi siya makakabalik sa kanyang tahanan kung patuloy siyang titira kasama ang mga unggoy na walang muwang. Kaya naman, naglakbay siyang mag-isa sa kagubatan para maghanap ng sibilisasyon ng tao. Sa daan, nakatagpo siya ng isang mabangis na T-Rex na umungol sa kanya. Noong una ay natakot si Arif, ngunit agad niyang nalaman na ang dinosaur ay isa palang ina na tinoprotektahan ng mga itlog ng kanyang anak. Dahil dito, naging palakaibigan si Arif at lumayo sa teritoryo ng dinosaur. Nagpasalamat ang T-Rex sa kanyang ginawa at binigyan siya ng isang malaking bahay pukyutan bilang regalo sa kanyang pag-alis. Masaya itong tinanggap ni Arif hanggang sa ma-realize niya na nagalit niya ang isang dambuhalang bubuyog. Kinagat siya ng bubuyog at hinabol, kaya tumakbo siya para sa kanyang buhay. Naitaboy niya ang bubuyog sa pagtatago sa likod ng puno pero nahilo siya sa kagat nito hanggang sa bumagsak sa lupa. Bago pa man mapikit ang kanyang mga mata, napansin niyang 2 cavemen sa puno. Pero bago pa siya makakilos, pinatulog ng mga sinaunang tao si Arif gamit ang tranquilizer. Kinalaunan, nagkamalay si Arif sa loob ng isang kuweba, pinaliligiran ng mga cavemen na may kakaibang dinarasal. Lumalabas na takot sila kay Arif dahil siya ay estranghero at balak nilang patayin. Mabuti na lang at marunong magsalita si Arif ng kanilang wika at nakumbinsi niya ang pinuno ng tribo ni Dimi na galing siya sa hinaharap at hindi banta sa kanila. Biglang may nag-anunsyo na dumating na ang mga Erogian. Lumalabas na ang mga Erogian ay isang hiwalay na tribo sa pamumuno ng malupit na si Karga at matagal na nilang inaapi ang tribo ni Dimi. Sa tuwing bumibisita sila, pinahihirapan ng mga Erogian ng mga taga-baryo at kinukuha ang kanilang pagkain at kagamitan. Sa pagkakataong ito, narito si Karga para kuha ng 3 sa pinakamalalakas na cavemen para sa isang spesyal na ritual. Sa kasamaang palad, isa si Arif ang napili. Nang tumanggi siya, binaril siya ni Karga ng tranquilizer, nawalan ng malay at dinala sa kanilang baryo. Habang nasa daan, naaksidente ang isa sa mga tauhan si Taso. Nauntog ang kanyang ulo sa bato at nahulog sa kanyang kabayo kaya nabali ang kanyang braso. Habang umiiyak siya ng sakit, binalak ni Karga na ilibing si Taso parang patay na ito. Si Arif na gising noon ay nagulat at agad na nakipag-intervensyon. Sinabi niya sa kanila na hindi patay si Taso, kundi may bali lang ang braso. Ginamot niya ito gamit ang pansamantalang cast. Nakamangha na naramdaman muli ni Taso ang kanyang braso at pinasalamatan siya ni Arif sa pagliligtas ng kanyang buhay. Nang makarating sila sa baryo, nalaman na pinamumunuan pala ito ng pamangkin ni Karga na si Kalia na tatay din ni Taso. Nag-usap ang mag-ama at tinanong ni Karga si Taso tungkol sa gawang kamay na maskara na nahanap sa kanyang kwarto. Ipinagmalaki ni Taso na gawa ito ng balat ng puno pero ikinagalit ito ni Kalia dahil gusto niyang maging mandirigma ang kanyang anak, hindi artista.
Ikinwento ni Kalia isang pangyayari sa kanyang kabataan kung saan namatay sa kanya ang kanyang ama na si Kumo. Isang araw, isang kakaibang pabilog na spaceship ang bumaba sa langit, lulan ng 2 bisita. Binigyan sila ni Kumo ng isang bola at bumalik sa kanilang sasakyan. Sa kasamaang palad, sinundan sila ng nasasabik na Kumo para magpaalam. At dahil doon, nasunog siya hanggang sa mamatay dahil sa makina ng spaceship. Mula noon, kinususuklam na ni Kalia lahat ng mga bagong bagay at imbensyon. At dahil naniniwala siyang nasa langit ng kanyang ama, nagpatayo siya ng isang napakataas na kore. Marami na ang sumubok na umakyat ang tore para ibalik si Kumo pero walang nagtagumpay o nakaligtas. Lumalabas na dinala ni Karga ang 3 malalakas na lalaki mula sa tribo ni Dimi para paakyatin ang tore, gayunpaman, nagboluntaryo si Arif na akyatin ito ng mag-isa, na ikinagulat ng lahat. Dahan-dahan niyang inakyat ang tore hanggang sa marating ang tuktok. Doon, nakatagpo siya ng isang kakaibang lalaki na ikinala niyang si Kumo. Balak sana niyang ibaba ang lalaki pero natakot siya kay Arif at nahulog hanggang sa mamatay. Malungkot itong bumaba at nang makarating sa baba, nagulat ang tribong Erogian na may nakabalik ng buhay sa tore. Nagdiwang sila sa saya na nagpagaan ng kahiba sa sitwasyon. Malungkot ang na hindi na ibalik si Kalia pero pinatawad pa rin niya si Arif. Hamanga rin si Taso sa katapangan ni Arif at sinimulang iguhit ang mukha nito sa isang bato. Pinuri ni Arif ang kanyang art at ipinakita ni Taso ang kanyang sikretong koleksyon. Doon, napansin ni Arif ang nakatagong guhit ng isang babaeng nagngangalang Mimi sa kabilang baryo. Lumalabas na may matinding pagkakagusto si Taso sa kanya. Naalala tuloy ni Arif ang asawa niyang si Siku at nakiusap siya kay Taso na ibigay lahat ng kagamitan na magagamit para makabalik sa kanyang panahon. Sinabi ni Taso na imposible ito dahil kinukuha ni Kalia lahat ng kagamitan at ikinukulong sa kuweba at ipinagbabawal ang paggamit. Ngunit nang mangako si Arif na tutulungan si Taso kay Mimi, pumayag na rin siyang tumulong. Kinagabihan, palihim na pumasok sina Taso at Arif sa kuweba para maghanap ng kagamitan. Sa kasamaang palad, nahuli sila ni Karga at dinala kay Kalia. Gaya ng inaasahan, nadismaya ang pinuno ng baryo na naging magnanakaw ang kanyang anak kaya agad itong itinakwel. Dahil dito, umalis si Taso sa baryo kasama si Arif. Sa susunod na eksena, naglakbay sila sa gubatan hanggang sa makita nila si Mimi at ang kanyang mga kaibigan na naliligo sa ilog. Masungit si Mimi kay Paso dahil sa kanyang pinagmumulan, pero binago ni Arif ang pananaw nito nang ipakita niya ang magandang tattoo ng babae na ginawa ni Taso sa kanyang likod. Bumalik ang grupo sa baryo ni Dimi at inihayag ni Arif ang kanyang planong magsimula ng panibagong sibilisasyon. Sinabi niya kay Dimi tungkol sa libutang kagamitan sa kuweba ni Kalia at humingi ng tulong para nakawin ito. Dahil sa pananabik na magkaroon ng mga modernong kagamitan at teknolohiya, agad na sumang-ayon si Dimi at ang kanyang mga tauhan sa plano. Nang sumunod na gabi, muling pinasok ni Arif at Taso ang kuweba ni Kalia at isinakay ang lahat ng kinakailangang kagamitan sa isang kariton. Pagkatapos, tinulungan sila ng mga taga-baryo na hilahin ang kariton pabalik sa kanilang lugar. Sa loob ng maikling panahon, sinimulan ni Arif ang paggawa ng mga imbensyong nakatulong sa pag-unlad ng sangkatauhan. Sa loob ng sumunod na ilang buwan, ang lahat sa baryo ay nasanay na sa mga bagong pribilehyo. Dahil kay Arif, bumilis ang kanilang pag-unlad ng ilang libong taon na nagpadali sa kanilang buhay. Ang mga kababaihan ay nakakapagluto na at ang mga bata ay nakakapag-aral na sa paaralan. Itinalaga si Arif bilang ministro ng baryo, ngunit hindi siya masaya dahil napansin niyang tila walang pagbabago sa talino ng kanyang mga tauhan. Kailangan ni Arif na humanap ng mga kabuti. Sa kabilang banda, nalaman din ni Kalia na ninakawan ni Arif at Taso ang kanyang kuweba. Sa galit, ipinadala niya ang kanyang amain na si Karga para patayin sila. Ngunit nang makarating si Karga sa baryo, natigilan siya nang makita ang lahat ng mga bagong imbensyon doon. Agad niyang hiningi na ibigay ang mga ito sa kanya, subalit kinutya at pinihiya lamang siya ni Arif sa harap ng kanyang mga tauhan. Dahil dito, nagngit-ngit sa galit si Karga at nangakong babalik kasama ang kanyang hukbo para maghiganti. Isang araw, isinama ni Arif sina Taso, Mimi at iba pa para magpiknik sa kalapit na gubat. Nakalulungkot na pagbalik nila, dinatnan nilang gulo-gulo at ninakawan ang buong baryo. Lumalabas na kinuha ng mga Erogian ang lahat ng gamit doon.
Pagod na sa mga ganitong away, hinarap ni Arif si Kalya at nagmungkahi ng isang solusyon. Isang 6-man football game. Kung mananalo ang kanyang kupunan, kailangang ibalik ni Kalya ang lahat ng kagamitang ninakaw niya. At kung matatalo naman si Arif, ipagtatayo niya si Kalya ng isang tore na sapat ang taas para makuha ang kanyang nawawalang ama. Nakakapagtakang pumayag agad si Kalya nang walang pag-aalinlangan. Dito nabunyag na ang mga Erogian pala ay naglalaro na ng ball games bilang pag-aalala sa yumaong ama na si Kumo, na ang espesyal na bola ay itinuturing nilang parang kayamanan. Kaya naman, walang naging problema si Kalya sa pagbuo ng kupunan. Pumili siya ng 6 sa pinakamabangis, pinakamatitikas at pinakamalalakas na lalaki para sa malaking okasyon. Sa kabilang banda, nagsimula ring humanap ng mga manlalaro si Arif, pero sa kasamaang palad, wala pang nakakarinig sa salitang football. Noon ay ibinunyag ni Mimi na mayroong dating goalkeeper na mga Erogian na nagngangalang Kuhara na nakatira sa baryo. Lumalabas na nagretiro si Kuhara sa football matapos siyang pasukan ng 8 gol sa isang laban, gaya ng nangyari sa Barcelona laban sa Bayern. Sinubukan siyang kumbinsihin ni Arif na maglaro pero tumanggi ito. Dahil dito, si Dimi na lang ang nagpresentang maging goalkeeper ng koponan. Samantala, sina Arif at Taso ang naging mga forward striker at ang iba pang miyembro ay mga ordinaryong taga-baryo na lang. Dahil dito, sumailalim sa matinding pagsasanay ang koponan ni Arif habang si Mimi at ang ibang kababaihan ay naghanda ng kanilang mga jersey. Matapos ang ilang araw, natuto na rin ang Arif FC at nagsimulang maglaro ng mahusay. Pero hindi ganoon kadaling natuto ng soccer. Sa huli, dumating ang mahalagang araw. Lahat ay sabik sa laro, ngulit sa simula pa lang ay dinumina na ng mga Erogian ang laban. Madali nilang nalamangan ang kanilang mga kalaban at nakapuntos ng 4 na kamanghamanghang goal. Ngunit nakakagulat na bago matapos ang first half, ang isang manlalaro mula sa Arif FC ay nakapuntos ng 1. Sobrang tindi ng kanyang selebrasyon hanggang sa aksidente siyang tumakbo patungo sa mga apoy sa gilid. Sa usapan noong halftime, inamin ng nag-aalalang Arif na isa talaga siyang alien mula sa ibang planeta na naninirahan sa Earth dahil sa masasarap na pagkain. Ang totoo, mayroon siyang mga superpowers na madaling makakapagpanalo sa kanila. Sinabi rin ni Arif na hindi niya ginamit ang kanyang kapangyarihan hanggang ngayon dahil takot siyang makasakit ng iba. Ngunit ngayong nakasalalay na ang tagumpay ng kanyang kupunan, kailangan niya nang magpakitang gilas bilang alien. Halip na magalit dahil sa pagtatago ng ganitong katotohanan, naging interesado pa ang mga taga-baryo at hinikayat siyang ipakita ang kanyang pinakamahusay na laro. Nagsimula ang second half at gamit ang kanyang kapangyarihan, ganap niyang dinumina ang laro ni Arif. Dahil sa kanyang kakaibang liksi at perpektong paningin, pinangunahan niya ang kupunan para makapuntos ng 3 goal, kaya naging tabla ang laro sa 4-4. Sa gitna ng mainit na laban, nakipag-away si Taso sa isa sa mga Erogian na nagresulta sa isang penalty para sa kanila. Nasanga ni Dimi ang penalty pero nasugatan ng kanyang mga kamay at hindi na siya pwedeng maglaro. Dahil wala ng goalkeeper, nagboluntaryo si Kuhara na maglaro. Bigla siyang naging parang pader at nasanga lahat ng bolang ipinupukol sa kanya. Sa huli, sa natitirang ilang segundo, tumalon si Arif sa hangin at nagpakawala ng isang napakalakas na sipa na naging panalong goal. Nagdiriwang ang buong baryo at pumalakpak din si Kalya para sa kalabang kupunan. Sinabi niyang tutupad sa kasunduan at hindi na muling mangangabula sa mga taga-baryo. Ngulit kapitaka ng panalo, malungkot si Arif. Naniniwala siyang biniyag na ni Logar ang kanyang asawa na si Siku. Kaya naman binalak niyang iwanan ang baryo at maglakbay na lang ng mag-isa. Bago umalis, ibinigay niya ang relo niya kay Taso at ang kanyang engagement ring kay Mimi bilang regalo. Biglang may lumitaw na isang maliwanag na liwanag at lilitaw si Siku mula sa kung saan. Tuwang-tuwa at naguluhan si Arif nang makita ang kanyang asawa. Ibinunyag ni Siku na matapos umalis si Arif kasama si Logar, nag-internet siya at nalaman tungkol sa isang singsing at relo na 1,000,000 taon ng tanda na natagpuan sa isang kuweba ng mga arkeologo. Nang saliksikin pa niya ng mas malalim ang singsing at relo, napagtatanto niya kay Arif ito. Pinag-ugnay-ugnay niya ang lahat at nalaman na ang Arif na nasa harap niya ay nagpapanggap na si Logar.
Dahil dito tinutukan niya ito ng baril at pinuwersang sabihin kung nasaan ang kanyang asawa. Sa huli, ginamit niya ang time machine ni Logar para makapunta doon. Pagkatapos noon, nagpaalam na ang mag-asawa sa lahat ng taga-baryo at bumalik sa kanilang sariling panahon. At pagkadating nila sa bahay, ipinadala nila si Logar sa sinaunang baryo. Nauna-una, akala ng mga taga-baryo siya ay Arif at kinausap siya ng maayos. Pero nang magsimulang magmura ng mayabang si Logar, nalaman nilang isang imposter siya. Mabilis noon, bakit kay pakailangan mag-research ni Siku tungkol sa kuweba? Para lumala pa ang sitwasyon, nalaman din ni Kalia na ang spaceship ni Logar pala ang pumunta sa kanilang baryo maraming taon nang nakalipas at nakapatay kay Kumo. Nakita ang galit na grupo, nataranta na si Logar at nakiusap na iwanan siya pero walang nakinig sa kanya. Natapos ang pelikula habang dahan-dahang lumalapit ang mga taga-baryo kay Logar para hulihin siya. Ngunit bago pa mangyari yon, biglang lumitaw na isang maliwanag na T-Rex at lumamon siya ng buo. Mag-subscribe para sa iba pang video na tulad nito, i-on ang notifications at i-like ang video para makatulong sa channel na ito. Salamat sa panonood! Sana nag-enjoy kayo mga ka-recap. Anong masasabi niyo sa movie natin ngayon? Mag-iwan ng komento sa baba. At huwag kalimutang mag-subscribe sa ating channel para sa mga new updates at uploads. Kita-kits sa susunod na kwento. Salamat at mag-iingat tayong lahat!